Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, US Secretary Blinken kinokondena ang patuloy na panghaharas ng China sa West Philippine Sea. El Nino patuloy na pinaghahandaan ng mga negosyante, sektor ng agrikultura lubos na apektado. Senado kasado na ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Senator Raffy Tulfo ibinunyag ang mga kontrobersyal na mga resort sa Mount Apo. Presyo ng isda nakaambang tumaas ngayong Semana Santa. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa scareware. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kaisa si United States Anthony Blinken sa pagkondena sa patuloy na pangaharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kaugnay nito sa kanyang 2 araw na pagbisita sa Pilipinas, nagkasundo ang Pilipinas at US na mas paigtingin ang defense cooperation at military exercises. Nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang kasunduang ito ay hindi para mas pataasin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nag-ugnay ang Department of National Defense o DND at National Security ng United Kingdom para sa isang international affairs sa ilalim ng courtesy call kamakailan. Sa pangunguna ni DND Senior Undersecretary Irene Espino at Her Excellency Sarah McIntosh, Deputy National Security Advisor ng United Kingdom, tinalakay ng 2 panig ang mga hamon sa seguridad, partikular na ang issue sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay kapwa nangako ang 2 opisyal na palakasin ang ugnayan ng 2 bansa upang lubos na maprotektahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga komprehensibong estratehiya at pag-deploy ng mga asset ng Naval at Coast Guard. Samantala, ang Department of Health o DOH na kinakatawan ni Officer in Charge, Undersecretary Gloria Balboa, ay nakiisa sa inaugural launch ng Community Hospital sa Patnongon, Antique nitong kamakailan. Sa ilalim ng direksyon ng lokal na pamahalaan ng Patnongon, pinangunahan ni Senador Loren Legarda Office ang nasabing proyekto. Ayon sa DOH, ang paglulunsad ng community hospital na ito ay naglalayong magpatunay sa dedikasyon ng departamento na ilapit ang mga healthcare facility sa mga Pilipino, lalo na sa malalayong lugar sa bansa. Ipinahayag ng 10th Infantry Division kamakailan ang gobyerno ng United Arab Emirates o UAE ay nagbigay ng 55 milyong pisong halaga ng tulong sa mga residente ng Barangay Masara na apektado ng naganap na landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang turnover ceremony sa pakikipagtulungan ng munisipalidad ng Maco at ng pamahalaang panlalawigan ng Davao de Oro. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, 5,000 kahon ng family food packs na naglalaman ng mga non-perishable goods at mga pangunahing pangangailangan ang ibinigay sa mga tumanggap. Sa ibang balita, timbog sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 4 na dayuhang napatawan ng kasong makaukulan sa sexual na pang-aabuso sa kani-kanilang bansa. Ang buong impormasyon tunghanian yan kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, timbog ang 4 na dayuhan dahil sa mga krimeng may kaukulan sa sexual na pang-aabuso sa kanilang mga bansa. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, ang 4 na dayuhan ay nahuli sa magkaibang okasyon. Isa sa mga ito ay ang Australianong si Romeo Monje, kung saan nahatulan siya ng 8 beses na pangmamolestya sa biktimang 16 na taong gulang. Kabilang rin ang Amerikanong si John Hayes at Sherman Douglas na napatawan ng kaso laban sa pambubugbog at pang-aabusong sexual sa isang minor de edad.
Isa rin dito ang German national na si Ralph Bach-Schneider sa posibleng kaso at pagkakasangkot sa exploitation. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang 4 na dayuhan ay sinama na sa listahan ng mga ipinagbabawal na makabalik at mamalagi sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbahagi ng ilang sentimiento ang presidente ng isang federasyon ng Chinoy Business Group na si Dr. Cecilio Pedro alinsunod sa epekto ng El Nino sa mga negosyante at sektor ng agrikultura. Yan ang balitang hatid ngayon ni Princess Castro. Sa patuloy na pag-iral ng El Nino sa bansa, ilang mga negosyante ang nababahala sa matinding epekto nito sa kanilang kabuhayan. Partikular na rito ang sektor ng agrikultura na lubos na apektado sa tagtuyot. Sa naganap na talakayan kamakailan na pinangunahan ni Dr. Cecilio Pedro, presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, nabanggit niya ang ilang mga suliraning kinahaharap ng industriya ng pagnenegosyo at sektor ng agrikultura sa umiiral na El Nino. Anya malaki ang epekto ng tagtuyot sa kanilang kabuhayan sapagkat ang mga produkto at serbisyo ay dumedepende sa tubig. Diin pa niya, so yung rice natin, yun ang pinaka-stable natin Yung staple natin is rice. Kailangan there should be enough rice to cover our population. Our rice importation is more than 2 million tons. Dahil dito, sinabi rin ni Dr. Pedro na ang price control ay hindi epektibo sapagkat sa kaniyang paliwanag, dapat ay maging pantay ang supply at demand upang maabot ang stable status ng presyo ng mga bilihin. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Posibleng matapos na ang panahon ng amihan ngayong linggo dahil sa mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ito rin ay dahil sa nalalapit na opisyal na pagsisimula ng tag-init at tagtuyot. Sa kasalukuyan, nananatiling nakakaapekto ang amihan sa Northern at Central Luzon, habang easterlies naman ang posibleng magpaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. OCD, pangungunahan ng Earthquake Preparedness Summit. DPWH, pinaigting ang proteksyon ng Talomo River sa Davao City. Senado, kasado ng pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kasado na ang pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy matapos mailabas ng Senado ang arrest order para sa kanya. Yan ang balitang ating alamin mula kay Francis Ilidique. Tuloy na ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matapos pirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order para sa pastor. Bunsod na rin ito sa 3 beses na hindi pagsipot ni Kibuloy sa pandinig sa Senado upang harapin ang mga kinaharap niyang kaso ng sexual abuse, child abuse at money laundering scheme. Ayon kay Zubiri, ginawa naman ng Senado ang lahat ng konsiderasyon para sa pastor. Kaya naman iniatas ni Zubiri sa Sergeant at Arms ng Senado na pangunahan ang pag-aksyon sa nasabing arrest order. Kung sakali namang dumalo umano si Kibuloy sa susunod na pandinig, ay hindi na siya kailangang arestuhin. Paliwanag pa ni Zubiri, ang layunin ng order na ito ay hindi magpataw ng parusa kung hindi siguraduhin lamang na ang pandinig ay sinusunod at nananatiling makapangyarihan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Nakatakdang isagawa ng Office of Civil Defense o OCD ang Earthquake Preparedness Summit bukas ika-21 ng Marso sa Manila Prince Hotel, Ermita, Manila. Ito ay para paghandaan ang posibleng lindol na tatama sa Metro Manila na posibleng umabot ang pagyanig sa magnitude 7.2 na itinuturing the Big One kung tawagin. Bukas naman ang opisyal na account ng Civil Defense sa Facebook page para sa mga nais manood ng live stream nito. Kaugnay pang balita upang maging handa sa mga posibleng sakuna at epekto ng tagtuyot sa bansa, nagpulong kamakailan ang MMDA at MMDRRMC ukol dito. Tunghayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nagpulong ang Metro Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council para sa first quarter full council meeting upang talakayin ang water mitigation measures at disaster preparedness activities ng pamahalaan. Kabilang sa mga tinalakay ay ang mga update ng Metro Manila Water Crisis Committee at ilang hakbang na naglalayong bawasan ang epekto ng El Nino, kabilang na ang mga resolusyon bilang suporta sa Magna Carta para sa DRRM workers. Bukod dito ay napag-usapan din ang Disaster Preparedness Workshop bilang paghahanda kung sakaling mangyari ang 7.2 magnitude earthquake. Dumalo rin ang mga water concessionaires at LGUs para alamin ang kanilang mga contingency plans para maiwasan ang water crisis. Maliban dito, napag-usapan din ang gaganaping Earthquake Summit 2024 na gaganapin bukas ika-21 ng Marso. Samantala, nagsagawa rin ng MMDA at Bureau of Fire Protection ng isang fire drill sa MMDA Head Office sa Pasig kaninang alas 9 ng umaga. Ang aktibidad na ito ay ginanap bilang pakikiisa sa Fire Prevention Month ngayong Marso. Layo nitong palakasin ang kahandaan at itaas ang antas ng kamalayan ng mga kawani ng ahensya ukol sa mga sanhi at panganib ng sunog. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala ay malugod na tinanggap ng Bureau of Fire Protection o BFP ang mga fire trucks at iba pang kagamitan mula sa lokal na pamahalaan ng Taguig bilang bahagi ng Fire Prevention Month. Panoorin ang buong ulat. Namahagi ng mga bagong fire truck, motor vehicle at mga kagamitan na magagamit sa operasyon ng sunog ang lokal na pamahalaan ng Taguig sa Bureau of Fire Protection o BFP. Sa pangunguna ni Taguig Mayor Lani Cayetano ay binigyan diin ito ang kahalagahan ng paghahanda para sa sunog bilang parte ng Fire Prevention Month. Ang pamamahagi ito ay nasa layunin ng Taguig na mapabilis ang pagresponde sa kalamidad at masuportahan ang mga bumbero sa kakayahan nito. Ang bawat truck ay mayroong kakayahang magdala ng 500-gallon water tank at 500 feet delivery hose kung saan nagtataglay din ito ng high-powered fire pump na siyang magpapabilis sa tuluyang pagdaloy ng tubig. Nagpasalamat naman ang BFP kay Mayor Lani at sa lokal na pamahalaan ng Taguig sa patuloy na pagpapakita ng suporta nito sa mga tauhan ng departamento at pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan nito sa bansa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpatayo naman ng Department of Works and Highways o DPWH ng pader sa paligid ng Tolomo River sa Davao City. Ito ay upang proteksyonan ang lugar sa banta ng pagbaha. Ang ipinatayong pader ay may sukat na 100 metro sa paligid ng Barangay Talomo kung saan nasa halos 70% na itong kumpleto. Ang nasabing proyekto ay isinagawa upang maiwasan ang pagbara sa bawat dalusan at pag-apaw ng tubig sa ilog sa tuwing may paglakas ng ulan. Nitong kamakailan lang ay nakatanggap ang mga estudyante ng Camp Mateo Capinpin Elementary School sa Tanay Rizal ng mga backpack at school supplies mula sa Technical Service Probationary Officers Course Class. Ang nasabing donasyon ay isinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang sa paggunita sa ika-30 anibersaryo ng klase sa pakikipagtulungan ng Coast Guard Finance Service, Coast Guard Civil Relations Service, Office of the Chief Nurse at Armed Forces of the Philippines o AFP.
Bukod sa kontrobersyal na Captain's Peak Resort sa Bohol, panibagong resorts na naman sa Mount Apo ang ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo. Yan ang balitang hatid ni Francis Riudique. Nitong kamakailan lang ay umugong ang nabunyag na ipinatayong resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Ngunit bukod rito, isiniwalat ni Senator Tulfo na mayroon ding naipatayong resort sa Mount Apo National Reserve. Hindi lang isa kung hindi 3 resorts ang naipatayo sa bundok. Ito ay ang Twin Mountain View Resort, Montefrio Resort at Villa Recurso. Ayon kay Tulfo, marami umanong nagsumbong sa kanya ng mga mountaineer kung saan naglipa na nga umano ang mga resort sa Digos side ng Mount Apo. Isa umano ito sa mga tourist sites at protected areas na hindi nababantayan sa lugar. Paggigiit pa ni Tulfo, labas na ang mga partikular na resort sa buffer zone ng Mount Apo kung pagbabasehan ang Google Earth at mapa ng Mount Apo. Kaya naman isinusulong ni Tulfo na matukoy ng Senado kung sino ang nagbigay ng permiso sa mga ito na mag-operate sa isa sa mga UNESCO Heritage Site. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DA at NFRDI naglungsad ng Hatch Pro upang paigtingin ang insect-based feed para sa tilapia. Presyo ng isda nakaambang tumaas ngayong Semana Santa. Pagpatay sa asong Golden Retriever sa Bato, Camarines Sur, viral ngayon sa social media. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Para sa mga mamimili, asahang tataas ang presyo ng isda ngayong Semana Santa. Ito ay ayon sa Department of Agriculture o DA kung saan partikular na tataas ang presyo sa mga wet market. Posibleng pumalo sa 10 hanggang 20% ang pagtaas ng presyo na maitatalas sa isda. Proyektong nagsusulong ng insect-based feed para sa tilapia. Yan ang tinutukan ng Department of Agriculture o DA at National Fisheries Research Development Institute para mapanatili ang mataas sa produksyon ng tilapia sa bansa. Jade Buhoy para sa Kabuuang Balita. Bilang ang tilapia ay isa sa mga pangunahing isda sa industriya ng agrikultura at palaisdaan, nilalayo ng Department of Agriculture o DA at National Fisheries Research Development Institute o NFRDI ang proyektong Hatchery Production Program o Hatch Pro. Ang Hatch Pro ay proyektong nagnanais na mapaunlad ang produksyon ng tilapia gamit ang nakasanayan at molecular na pamamaraan sa pamamagitan ng insect-based feed. Bahagi nito ang paggawa ng abot-kayang feed na nagpapasagana sa tilapia gamit ang Black Soldier Fly o BSF larva meal bilang tagapagbigay ng protina rito. Ang Hatch Pro sa ilalim ng Fisheries Biotechnology R4D program ay nagnanais ring palakasin ang industriya ng palaisdaan tungo sa mas mainam at tangkop sa klimang pamamaraan gamit ang biotechnology na nakatuon sa pagpaparami, pagpapainam ng nutrisyon at pagsasaliksik ukol sa mga sakit at kalusugan ng isdang tilapia. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Justice for Kilua. Ito ang panawagan ng netizens matapos ang pagkitil sa buhay ng isang asong Golden Retriever. Mula sa One Media Network Naga, narito si Melvin Machado. Viral ngunyan sa social media ang trahedyang inabot kang Golden Retriever na si Kilua. Mahiling sa video na pinaglalamag kang sarong lalaki ang ido, buminalik ini pasiring sa lalaking naglalamag.
Sa post sa social media kan may sadiri kang Golden Retriever, nahanap ninda ang saydang ataman alagad mayo na inininbuhay, nakabugtak sa sako. Sarong lalaki ang nag-ako na sinda ang naggadan sa Golden Retriever na si Kilua. Tinigbak na lang mo, siguro magkamit ako na nga ni mga laboratorio. So ginibuhan ka na, mas grabe man. Tawo na nakukuha. Iya ako. Kurang sa to, so iba pang mga tao sa to. Kaya alangan man po noon man na mo. Isa'y po nagpigbak. Kami po. Siyempre ako, nakasuldarwang. Nagpatabang po ako. Sabi naman na mo kaya, talagang kuwala. Grabe man gamoy. Pinagandaan pa na mo every birthday kayo po. Araw po kanya. Araw po kanya nangyari. Kami po, ginipo sa naman na muso. Bigas nila mo. Naman kami kito maginili. Kasi mo pa lang ito. Ang insidenteng ini ang nakaabot naman sa Bato Municipal Police Station. Susuki Police Senior Master Sergeant Bobby Talagtag, Chief Investigator, nagdesisyon subot ang inaakan may sadiri kang Golden Retriever na pag-urulayan ini sa barangay. Ayun ang nila, tumulog sa amin, pinater namin, nagdagdag ng investigation. Hiling naman silang pag-file sana ng kaso. Kaso nga yung mama, in-advisean mo na yung anak niya, i-refer sa sa barangay. Kasi refer din nila sa welfare dyan sa Naga siguro. Para kay City Councilor Lito Del Rosario na may ataman man na ido si Peklat, de pinagtutulirar kan publiko ang siring na pangkukulog sa pagpadangat kan opisyal sa saiyang pet. Minsan, kataid pa subot niya ini sa pagturog. Any form of cruelty, piga-abhor kang society. We despise this kind of attitude na ini po mga beings man ini, may mga buhay man ini. Kaya kadto po kaya baga day pa man uso ang animal welfare regulations or laws Ngunya na lang po na nagparadakol si may mga ni. And makahirak man talaga na mga araw kaning mga ni. Ang pet mo sir, paano bigataman? Katayin ko po pagturog. Hale sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado, nagbabareta para sa One Media Network. Isang cybersecurity tips naman ang handog ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG para sa publiko upang maiwasan na maging biktima ng scareware. Narito ang buong impormasyon. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa isang malware tactic na siyang mayroong kakayahang makompromiso ang personal na impormasyon ng biktima, pati na rin ang pagkakaroon ng access sa mga files at pera nito. Ito ay scareware kung tawagin na siyang ginagamit ng mga cybercriminal para linlangin at takutin ang biktima sa pagpapanggap na isa itong lehitimong cybersecurity software na dapat bilhin o i-download dahil apektado umano ang kanilang aparato sa virus. Pagbabahagi ng PNP-ACG, kabilang sa mga paraan upang matukoy kung ito ba ay isang scareware ay ang pop-up messages, mga patalastas, hindi kilalang mga email at security alerts. Kaya't payo ng ahensya upang maiwasan ito ay panatilihin updated ang ginagamit na software, gumamit na mapagkakatiwala ang antivirus, pop-up blockers, firewalls at URL filters. Higit sa lahat ay huwag basta-basta mag-download ng mga nakikitang patalastas sa internet. Patuloy naman ang paalala ng PNP-ACG sa mga internet users na maging mapanuri at maingat online. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap naman nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, US Secretary Blinken kinokondena ang patuloy na pangharas ng China sa West Philippine Sea. El Nino patuloy na pinaghahandaan ng mga negosyante, sektor ng agrikultura lubos na apektado. Senado kasado na ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy.
Senator Raffy Tulfo ibinunyag ang mga kontrobersyal na mga resort sa Mount Apo. Presyo ng isda nakaambang tumaas ngayong Semana Santa. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa scareware. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.